Sa bagong balita na ating nakalap, patindi na ng patindi ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea matapos ibalita ng Philippine Coast Guard na dumadami ng husto ang mga vessels ng China at palapit ng palapit ang mga ito sa coastline ng Zambales na naging dahilan upang mag-full force ng ating Coast Guard sa kanilang deployment. Nasa 60 nautical miles na lamang umano ang isang barko ng China na sobrang lapit na talaga sa kalupaan ng Pilipinas, kaya wala nang pagpipilian pa ang ating Philippine Coast Guard kundi pumalag sa mas dambuhalang barko ng China kahit na sobrang liit lang ng kanilang patrol vessel. Ang nasabing patrol vessel ay ang BRP Cabra na kung saan nakipagharap-harapan ito sa China Coast Guard vessel na may hull number na 3103 na kung saan mas malaki pa sa mga Teresa Magbanwa patrol vessels na pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Tinaboy ng BRP Cabra ang nasabing vessel mula sa 60 nautical miles at ngayon ay nasa 80 to 90 nautical miles na ang barko ng China, ngunit hindi pa rin dapat makampante ang Pilipinas at magdagdag pa ng mas maraming vessel sa lalong madaling panahon. Napakalawak ng West Philippine Sea at nasa 14 lamang ang barko ng ating Coast Guard na kayang magpatrolya ng matagal sa ating katubigan at pati BFAR ay tumutulong na rin sa pagbabantay dahil hindi talaga ito kaya mag-isa ng ating Coast Guard. Mabuti na rin aktibo sa ngayon ang kanilang pamunuan sa pagbili ng mga makabagong patrol vessels mula sa ibang bansa na kung saan mayroong nasa 49 na mga barko ang nakatakdang i-deliver ng France at Japan sa Pilipinas na tinatayang nagkakahalaga ng nasa halos 50 billion pesos. Hindi pa kasama dito ang nakatakdang pagbili ng nasa 3 Cape-class patrol vessels mula sa Australia at nakasecure na rin ng 2.5 billion pesos na pang down payment ang Pinas at sinasabing armado ang nasabing vessel. At sa nilabas na proposal ng Philippine Coast Guard, may plano pa silang bilhing 2 Guardian class mula sa Australia na pwede umanong gamitin sa pag-deliver sa BRP Sierra Madre dahil kaya nitong maglayag sa mga mababaw na parte ng karagatan. At nitong nakaraang buwan lang din, nagpahayag ang French government na handa pa nilang tulungan ang Pilipinas na makabili ng mas maraming barko para sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng financing o pagpapautang at sana'y tanggapin ito kaagad ng Philippine government. Marami pang pwedeng i-offer ang France na malalaking patrol vessel, pwera na lang sa BRP Gabriela Silang, katulad na lang ng mga Kershep OPV na dinisenyo rin upang magbantay ng matagalan sa karagatan, ngunit nakadepende na rin ito sa Philippine Coast Guard. Samantalang sa isa pang balita, tinatarget ng mga Israeli defense companies na makakuha pa ng kontrata mula sa ating hukbong senatahan sa kanilang patuloy na modernisasyon at nakipagpulong na umano sila sa mga opisyalis ng Pilipinas kung ano ang kinakailangan na armas ng bansa sa ngayon. Matatandaan na bibili ang Philippine Army ngayong taon ng karagdagang 12 Atmos 2000 self-propelled howitzers na gawa ng Elbit systems ng Israel na pwedeng gamitin laban sa lokal na rebelde o hindi kaya bilang coastal defense. Samantalang ang Philippine Navy naman ay kasalukuyang ino-offeran ng mga warships na gawa naman ng Israel shipyards na sinasabing mas mura pa kumpara sa Rizal-class frigates. At ang sinasabing pinag-usapan ng Israel at mga opisyalis ng Pinas ay ang patungkol sa pag-supply ng coastal at aerial defense equipment, lalo na't nakapokus ngayon ang bansa laban sa China at handa umano ang Israel na isupply ang lahat ng kinakailangan ng Pilipinas. Pagdating sa coastal defense, kasalukuyang ino-offer ng Israel ang kanilang Pulse rocket system na sinasabing pinakamura sa lahat ng ino-offer dahil kasalukuyan itong nakikipagkumpetensya sa M142 HIMARS ng Estados Unidos at K239 Chunmo ng South Korea. Kayang tamaan ng Pulse rocket system ang mga target nito hanggang sa layong 300 kilometers at pwede itong gamitin bilang pandagdag depensa kasama ang ating BrahMos laban sa mga vessels na manghihimasok sa ating teritoryo.
Maraming bansa na rin ang gumagamit nito na nagpapahiwatig na isa itong magandang produkto, kaya sana ay bilhin ito ng ating Philippine Army. Pagdating naman sa aerial defense equipment, may tsansang daragdagan pa ang ating mga Spider Air Defense System na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force sa ngayon bilang proteksyon laban sa missiles at aircraft ng kalaban. May range ang mga Spider na aabot sa 50 kilometers, ngunit kinakailangan ng Pinas ng mas mahabang range ng air defense system katulad na lang ng Barak 8 missile system dahil may range ito na aabot sa 150 kilometers, kaya malawak ang kayang protektahan ng nasabing missile system. Nakalagay na rin ang Pilipinas sa potential operators nito at umaasa tayong bibilhin din ito ng Philippine Air Force o kahit alin mang sangay ng ating hukbong sindatahan dahil medyo kapos ang 50 kilometers na range ng Spider Air Defense System. Panigurado din naman na ibibenta ito ng Israel sa ating bansa, ngunit medyo may kamahalan ang mga Barak 8 kumpara sa Spider dahil sa mas angat din ito pagdating sa kapabilidad na kung saan sinasabing kaya nitong i-intercept ang mga ballistic missiles. Sa ngayon, kailangan lang talaga ito mabigyan ng pondo ng Philippine government dahil ito na lang ang kulang upang maisakatuparan ito.